I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sa bawat isa, good morning! Morning! Magandang umaga po tayo dito ngayon. Tayo manalangin sa umaga na ito. We praise you, Lord God. We glorify your name, Lord Jesus. Kay buti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagtakda ng araw na ito, Lord God, upang kami sama-sama na mapapurihan ka at madakila ang iyong pangalan. Lord Jesus, we pray that as we worship you, may you build your throne, Lord God, in this place. Lord, dalangin po namin as we praise your name, may you be exalted, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Lord, may our lives be a form of worship in front of you, Lord God. Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, dalangin namin na kayo po ang magsaliksik sa aming mga puso at aming isipan. Na kami po, Panginoon, ay makalapit sa iyo ng malayang-malaya, Lord God. Lord, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa. Salamat sa bawat hininga, salamat sa lakas, Lord God. Lord, tunay nga na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kayo ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Kayo ang Diyos na pumupuno sa amin. Kayo ang kumukumpleto sa amin, aming Panginoon. So Lord God, today, we just want to thank you and to lift up your name, Lord God. Dahil tunay nga, you are our refuge. Kayo ang aming takbuhan. Ikaw ang aming bahay tanggulan, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan sa aming mga buhay.
You are our protector. You're our guide, our friend. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin as we come before your presence, Lord God. Kayo po ang maranasan ng bawat isa. Kayo po ang aming madakila at mapasalamatan, Panginoon. Na wala pong distractions, Lord God, na wala sa amin sa focus as we worship you, Lord Jesus. Lord, prepare our hearts and our minds as we continue to stay in your presence. Lord, salamat muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. We praise you, we glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Pagpulihan po natin ang ating Lord sa mga ito. Praise you, Jesus. The
I
shield. You are my strength. You are my God. Shriya Maria, it is the blood of Jesus that protects each and every one of us. It's Jesus. And it's the power of the blood of Jesus. That's why this morning we will shout our praises. We will shout our worship to you, Lord God. Praise the Lord Jesus. All of my days
We worship you, Jesus. You're our Savior, our refuge, our strength, the Maker of the heavens and the earth. So, Lord God, we will continue to run to you, Lord God, because you have set our feet upon a rock, and we will not be moved. We worship you, Lord God. We glorify your name. You are a faithful God. Kaya po, Panginoon, sa umaga na ito, kami nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na nagmumula sa iyo. Oh Lord Jesus, we continue to put our trust in you, the author and the finisher of our faith. Lord, we put our trust in you. We believe in you, Lord God, at patuloy na mananampalataya sa kapangyarihan ng iyong pangalan. To you be all the glory, all honor, all praise, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord God. Praise Jesus. Ang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y natutuwa, katabi kita ngayon. Amen. Alam ko po na kahapon at noong isang araw, tayo po ay busy-busy po para ating pong ipagdiwang ang kamatayan ng ating pong mga mahal sa buhay. Pero salamat sa Diyos, tayo po ay nandito sa lugar na ito. Buhay na buhay. Amen? Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga nakalipas po na linggo ay ating po nga pinag-aralan yung napakahalagang bahagi ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, na kung bakit sa dinami-dami ng tao dito po sa ating pong lugar ay tayo ang tinawag, pinili, kinasihan ng ating pong Panginoon para tayo ay patuloy na lumakad ayon sa kanyang kalooban. So sa oras na ito, nais ko pong ihanda po natin ang ating pong mga sarili. At tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng ating pong Panginoon. Pag-aralan po natin ang kanyang mga salita na kung saan ay patuloy po nating maunawaan na tunay nga ang buhay po natin, anuman po yung ating pong kalalagayan, darating at darating sa buhay po natin na may mga pangyayari sa ating pong mga buhay na talagang magbibigay sa atin ng kalungkutan, magbibigay sa atin ng panghihina, at pag hindi po tayo naging maingat, ito ba ang magiging dahilan para tayo ay mawasak at maapektuhan ang ating pong mga buhay, at hindi lamang po yung ating pong buhay, pati yung ating pong pamilya. Sa oras na ito, tayo po yumuko at tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ng papakumbaba at patuloy na inaamin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga po kaming magagawa. Kaya muli, Panginoon, sa oras na ito, kami ay dumudulog sa iyo, kumukonekta sa iyo po, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay na kailangan po namin
ay magmumula sa iyo. Lord, dalangin po namin na sa pagsasalo-salo namin ng iyong mga salita, muli, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. At hayaan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo na mahayag ay muli, O Diyos, magbukas sa aming pong mga kamalayan at magpatibay sa aming pong pananampalataya na tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang ang aming sandigan, Ikaw ang aming dagliang tulong, at Ikaw ang Diyos na nagko-comfort sa bawat isa po sa amin. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, nais ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew chapter 7, beginning verse 24 up to verse 27. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 27. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po sa New King James Translation. Sabi ganon, therefore, everyone who hears these words of mine and acts them may be compared to a wise man who built his house on the rock, and rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man, built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the wind blew, and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Sa Mateo Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Nais ko pong i-concentrate po natin yung ating pong mga isipan at ating pong mga sarili doon sa salita yon, na nagtayo ng kanyang tahanan, ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito, at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang buhay po natin ay naintulad sa pagtatayo ng isang bahay na kung saan ito ay sinabi mismo ng ating pong Panginoong Hesukristo. At dito po sa ating pong binasa, may mga hakbangin, may mga kapamaraanan na dapat po natin gawin upang ang buhay po natin, kahit na meron tayong pagdaanan na mga matitinding pagsubok at dilubyo man, o sa tingin natin ay sobrang tindi yung mga pagsubok at problema na yan na ating pong pinagdaraanan sa ating pong buhay. At minsan, nasasabi natin parang bagyo yung problema na aking pinagdaraanan sa buhay. At alam niyo po, dito sa ibabaw ng lupa, may mga bagay na nayayanig, may mga bagay na niyuyugyug, may mga bagay na nasisira at nawawasak,
at maging ang buhay ng tao ay pwedeng masira, mawasak, at ito po ay lubusang makapagbigay sa kanya ng kalugihan sa kanyang buhay kahit na siya ay isang mananampalataya o siya ay naglilingkod na sa ating pong Panginoon. At dito po sa sinabi ng ating pong Panginoong Hesus, makikita po natin na meron daw dalawang tao, na itong dalawang taong ito ay parehas na nakinig ng salita ng Diyos. At kung ating pong titignan, walang problema doon sa nagbigay ng mensahe. At walang problema doon sa mensahe na kanilang pinakinggan at kanilang tinanggap. At ang pagkakaiba lamang ng dalawang taong ito ay doon kung paano nila isinagawa, how they act on it, at paano nila ito in-apply sa kanilang buhay. Kaya nga kung ating pong titingnan, hindi lahat ng mananampalataya ay pare-parehas ang level ng kanilang pananampalataya. Hindi lahat ng Kristiyano ay pare-parehas ang tibay at tatag nila sa pagharap ng mga pagsubok at problema sa kanilang mga buhay. Kadalasan, marami sa kanila ay mahihina. Marami sa kanila ay iginugupo ng mga bagay-bagay na kanilang hinaharap sa kanilang buhay. So, paano po natin ngayon mapagtatagumpayan kahit na sa tingin natin ay bagyo at napakatindi yung pagsubok at problema na ating pong pinagdaraanan? Dito po, sabi ng ating pong Panginoong Hesus, dapat maging matalino ang isang Kristiyano. Dapat maging matalino ang isang mananampalataya. Paano siya magiging matalino? Sa pamamagitan ng kanyang pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Dahil posible na ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, pwede ka rin mahintulad sa isang tao na sinabi ni Jesus na isang hangal, foolish. Dahil nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi pinahalagahan ang salita ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, binaliwala niya ang salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. Hindi niya in-apply sa kanyang pong buhay. So, napakalaga na hindi lamang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kundi dapat ito'y isinasapamuhay po natin. How we are going to act. Every words, every promises ng ating pong Panginoon na ating pong napapakinggan at tinatanggap sa ating pong mga buhay. Kaya nga, nakakalungkot dahil maraming mga tao, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay, ay nakadepende sa nangangaral ng salita ng Diyos. Nakadepende sa pastor na tumatayo o sino man na nangangaral ng salita ng Diyos. Malungkot po pag ganoon ang motivation ng isang mananampalataya. Na ang kanyang pananampalataya, tibay ng kanyang pagiging Kristiyano ay nakabatay lamang doon sa nangangaral. Kaya tingnan niyo po, maraming mga grupo, masigasig sila, mainit sila sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon pag yung kanilang founder o yung namumuno ng kanilang iglesia ay matatag din at matibay at tunay nga na ang kanyang buhay ay talagang pwedeng maging ehemplo sa kanila. Pero ito ang katotohanan, walang perpektong tao. Maging ang mga pastor o maging ang sinumang tinawag at pinili ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos, wala pong perpekto. Lahat ay may kahinaan at posibleng sila ay bumagsak at posibleng sila ay magkasala din.
Amen? Kaya nga, kung nais natin na ang buhay natin ay manatiling matatag, sino dito ang nais ng kanyang buhay ay maging matatag? Amen? Na kahit bayuhin ka ng maraming mga pagsubok, maraming problema, kahit ano pang sabihin ng mga tao na nakapaligid sa iyo, kapatid, hindi ka masisira, hindi ka mawawasak, hindi ka maapektuhan dahil ang buhay mo ay nakasalig sa salita ng Diyos. Amen? Bakit kailangan natin isalig ang ating pong buhay sa salita ng Diyos? Dahil dito nagmumula ang ating pananampalataya. Dahil sa salita ng Diyos, dito tumitibay ang ating pananampalataya. At sa salita ng Diyos, ito lamang yung sinabi ng Biblia na lahat ng bagay ay mawala na, lahat ng bagay ay maglalaho, lahat ng bagay ay magbabago, pero ang salita ng Diyos ay hindi maglalaho. Amen? So kung iyon ang katotohanan, kailangan talaga nating panghawakan ang salita ng Diyos. Kailangan talaga natin na isalig ang ating pong buhay sa salita ng Diyos. Dahil sabi po ni Jesus na ang isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ay kagaya ng isang taong na nakinig ng salita ng Diyos at nagsagawa nito. At dahil ganoon ang kanyang prinsipyo sa buhay, sabi ni Jesus, ang kanyang buhay ay nakatalaga sa ibabaw ng bato. At ang bato ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pag si Jesus, yung kakampi natin, sino pa ang magiging laban sa atin? Pag si Jesus, yung ginawa nating sandigan, tiyak na ikaw ay magiging matatag. Tiyak na ikaw ay magiging matibay. So, patuloy po nating pakanaisin sa ating po mga buhay na ang salita ng Diyos ang patuloy po nating bigyan ng pansin sa ating pong mga buhay. At sabi naman po ni Jesus, ngunit ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Ibig sabihin, walang tibay. Walang maasahan na tibay. Pag ang isang tao daw ay nakinig ng salita ng Diyos at hindi niya ito isitamamuhay at hindi niya binigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Dahil, sabi ng Biblia, dumating ang parehas na bagyo, matinding hangin, matinding unos, pero ang bahay na ito na nakatayo sa buhanginan, anong nangyari? Ito ay nawasak at nasirang lubusan. Kaya tignan niyo po, maraming mga tao, kahit na mga mananampalataya na, matagal na sa gawain, pero dahil ang kanyang buhay ay hindi nakasalig sa salita ng ating pong Panginoon, hindi nakabase sa salita at pangako ng ating pong Panginoon, darating ang panahon ng tao na yan, iiwanan niya ang kanyang pananampalataya at babalik sa kanyang lumang buhay. Naalala niyo po si Demas? Si Demas po ay nagsimula na matatag, mainit sa ating pong Panginoon. Pero dahil ang kanyang pananampalataya ay mababaw lamang ang pundasyon, siya ay masyadong naapektuhan ng mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya at nagsimulang balikan ang kanyang lumang buhay. Nawa, lahat ng nandito ay magpatuloy kahit anong pagdaanan sa buhay. Patuloy na panghahawakan ng salita ng Diyos kahit anong sabihin ng tao. Ang paniniwalaan lamang niya ay ang pangako ng ating pong Panginoon. Hindi ang sinasabi ng tao, dahil alam niya ang salita ng Diyos ang magiging
tibay niya sa kanyang pagtayo bilang isang mananampalataya. At sa umagang ito, merong 3 hakbang na pwede nating panghawakan upang tayo po ay maging unshakable believer. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, you are unshakable believer. Amen? Unshakable. Hindi matitinag. Hindi susuko. Dahil ang salita ng Diyos ang panghawakan natin, unang hakbang na kailangan po nating dapat na gawin para tayo po ay maging unshakable believer. Hindi matitinag at natitinag na mananampalataya. Number 1, choose the right path. Piliin natin ang tamang landas. Alam niyo ba na merong sinabi si Jesus na merong 2 klaseng daan. Isang daan na makipot at isang daan na maluwag. Dahil ang tao ay likas na gusto kung saan yung mas komportable sila, yung hindi sila nahihirapan, yun ang kanilang mas pinipili at yun ang mas gusto nilang nilalakaran na daan. Pero meron namang mga tao na mas gusto nila yung merong challenge sa buhay. Na kahit sa tingin nila ay nahihirapan sila, pero dahil kilala nila ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, at the more na itinutuon nila ang kanilang paningin sa Diyos na pinaglagakan nila ng kanilang buhay, kahit na sa tingin nila at sa pakiramdam nila at sa pangunawa nila ay napakahirap yung landasin na kanilang tinatahak, nagiging magaan at lalong nagiging excited sila dahil alam nila na kasama nila ang ating pong Panginoon. Amen? At ang sabi po ng banal na kasulatan, dito sa 2 daan na ito, yung daan na maluwag, mas marami ang dumadaan doon at ginagamit yung daan na yun. Samantalang yung daan na makipot, ilan lamang kami gusto na dumaan doon sa makipot na daan na yun. Pero hindi alam ng marami, yung makipot na daan, ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Amen? Ang dulo nun ay kaligtasan. So, we need to choose the right path. Piliin natin ang tamang landas na ating pong tatahakin. In Matthew chapter 7, verse 13 to 14, sabi ganon, enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the way is broad, that leads to destruction. And there are many who enter through it, for the gate is small and the way is narrow, that leads to life, and there are few who find it. Kung inyo po titingnan, ito yung kadugtong ng binasa po natin kanina na talata. Na ipinapakita ng ating pong Panginoong Hesus, pag ang tao ay hindi niya pinili yung tamang landasin na kanyang tatahakin at hindi niya mapili yung tama, pwedeng ang kanyang buhay ay madala sa kapahamakan. Amen? Na hindi pwede natin sabihin, nasa tamang landasin ako. Nang tinatahak kong buhay ay ayon sa kalooban ng Diyos kasi wala akong problema. Para bagang napakadali ang buhay.
Pero kapatid, hindi ibig sabihin na madali ang buhay at wala kang nararanasan na pagsubok at problema sa buhay, ay yun na yung kalooban ng ating pong Panginoon. So we need to choose the right path. Na kahit hindi umaayon yung ating mga kaibigan doon sa napili nating pananampalataya, doon sa napili nating pagsamba sa ating pong Panginoon, huwag po tayong paapekto. Hayaan po natin sila. Basta ang alam mo, yung landasin na pinili mo, yung daan na tinatahak mo, ay yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Na magbibigay sa iyo ng buhay na punong-puno ng katagumpayan. Na ang landas na yan na pipiliin mo ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Amen? Na si Kristo yung daan na yan. Na iyong pinili, na iyong tatahakin. Dahil siya lamang ang daan. Wala nang ibang daan na magdadala sa atin sa isang buhay na kaayaya. Sa isang buhay na ganap, sa isang buhay na punong-puno ng kasiyahan, sa isang buhay na punong-puno ng katagumpayan, kundi yung daan na bigay sa atin ng ating pong Panginoon, walang iba kundi si Kristo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya ng bawat isa sa atin ay mapahamak. Alam niyo ba na ang plano ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilalang ay magbalik loob sa Diyos. Pero walang magagawa ang ating Panginoon dahil merong isang bagay na hindi pinapakailaman ng Diyos sa buhay ng tao, yung karapatan niyang pumili at magdesisyon. Pero ang iyak at tibok ng puso ng ating pong Panginoon ay laging inihintay niya na ang bawat nilalang niya ay magbalik loob sa Kanya. Mangagsisi. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Hindi lamang minagturo sa atin sa tamang daan. Buti na lang ang itunuro sa atin ang tamang daan, hindi ang dating daan. Amen? Salamat sa Diyos. Dahil pinagturo sa atin, nasumpungan natin yung tamang daan na yan. Patungo sa isang buhay na kaaya-aya at ganap. Pangalawa, para tayo ay maging unshakable believer. Listen to the right voices. Alam nyo, maraming mga tao napapahamak kasi kung sino-sinong tinig o kani-kaninong tinig ang kanilang pinakikinggan at kanilang sinusunod. Hindi lahat na nagtuturo at nangangaral ay magdadala sa atin sa isang buhay na kaaya-aya at buhay na ganap. Hindi lahat na nagtuturo ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Pwedeng may mga nagtuturo na magdala sa atin sa kapahamakan. Amen? Kahit na napakaganda pa ang pangalan ng kanilang iglesia o ang pangalan ng kanilang samahan, kahit nagamitan pa nila ng pangalan Jesus, yung pangalan ng kanilang iglesia, ng kanilang samahan o ng kanilang grupo, pero hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay magdadala sa atin sa isang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kaya tingnan niyo po, yung isang grupo sa Davao. Amen? May Jesus yung pangalan ng kanilang iglesia, pero hindi naman sa buhay na walang hanggan ang magdadala sa kanila, kundi sa kapahamakan. Maraming naloko, maraming nadaya, na-deceive ang karamihan. Pero salamat sa Diyos.
tinuturuan tayo ng salita ng ating pong Panginoon that we need to learn how to listen to the right voices. Dahil sa mga sumunod na mga talata, ay pinapakita ni Jesus na may mga bulaang propeta. Amen? Na may mga bulaang tagapagturo. In Matthew chapter 7 verse 15, ano sabi po diyan? Sabi nga rin ni Jesus, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Mag-ingat daw sa mga bulaang propeta o tagapagturo na nag-aanyong tupa. Amen? Pero ang katotohanan, sila ay mapanirang oso o asong gubat. Ibig sabihin, itong mga tao ito, walang ibang alam kundi dayain ang mga tagapakinig. Ang itinuturo ay wala sa katotohanan. Marami po dyan. Marami nagkalat ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Marami na pong mga kultong grupo. Amen? Pag ang kultong grupo ang tawag sa mga tagapagturo ay mga bulaang propeta. Kaya napakalaga sa bawat isa sa atin, matuto tayong magbasa ng ating mga Biblia. Patuloy tayong makinig ng mga pagtuturo. At habang tayo nakikinig, dapat may oras tayo na sinasaliksik natin kung yung itinuturo ba ay ayon sa salita ng Diyos. Para hindi po tayo mapahama. Amen? Hindi ibig sabihin na maraming dumadalo doon ay yun na yung tama. Hindi ibig sabihin na maganda yung kanilang building ay yun na yung tama. Para hindi tayo maligaw, salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung nais mo na ang buhay mo ay hindi masira at hindi mawasak, dapat ang buhay mo ay nakadepende, nakabase sa salita ng Diyos. Amen. So paano po natin marirecognize ang isang bulaang propeta? Sa pamamagitan ng kanilang bunga. By their fruits. Amen? Hindi sa kanilang pagiging mabunganga. Amen. Kundi sa kanilang bunga mo makikita at makikilala ang isang bulaang propeta. In Matthew chapter 7, verse 16 to 20. Sabi ganon, you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles. So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Amen? A good tree cannot produce a bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Then you will know them by their fruits. Amen. Kaya nga, napakalaga na huwag tayo basta-basta na-impress
sa lakas niyang mangaral. Huwag tayong mai-impress sa mga nagtuturo dahil matikas tumayo, katindi magdamit, o pag bumigkas ng mga salita talaga naman nakakakilig. Sabi ganoon, hindi mo makikita at malalaman ang isang bulang propeta hindi dahil sa ganda niyang magsalita, kundi sa kanyang bunga. Ano ba yung kanyang buhay? Paano niya ba isinasapamuhay yung mga salita na kanyang itinuturo? Amen? Ano ba yung pinaniniwalaan niya? So by the fruits, you shall know them. At pag ito naging batayan natin, mga minamahong kapatid, hindi tayo madadaya. Hindi tayo maakay sa mga bulang propeta. Hindi tayo mapapasama sa mga grupo ng mga kulto. Amen? Alam niyo kapatid, mahirap mapabilang sa isang kulto. Kasi kadalasan ang mga taong napapabilang sa mga kulto, ang mga tao yun ay sunod-sunuran na lamang. Kahit anong sabihin ng kanilang leader, susunod sila, gagawin nila. Na hindi na nila tinitingnan kung naayon pa ba yun sa salita ng ating Panginoon. Kasi ang mga taong kulto, ang mga bulang propeta, may dala-dala silang isang espiritu. Ano yun? Espiritu ng panlililang. Kaya maraming mga tao nalililang. Kaya tingnan mo, tinanong mo, bakit ka napasama dyan? Kasi marami kami. Bakit ka napasama dyan? Kasi malaki yung building namin. Bakit ka napasama dyan? Kasi nagtutulungan kami. Pag may problema kami, meron kaming sariling abogado. Amen? Tandaan po natin, yung faith po natin ay hindi nakabase doon sa pwedeng maitulong ng iglesia o ng grupo na iyong sasalihan. Kundi yung faith po natin ay nakabase lamang doon sa salita ng Diyos. So you will know them by their fruits. Pangatlo, at panghuli, na hakbang na dapat natin gawin upang tayo ay maging unshakable believer. Dahil nasa huling panahon na po tayo. Nasa last days na po tayo. Na maraming pwedeng mangyari sa ating pong buhay, sa ating kapaligiran. Yun ang nangyayari nga sa iba't ibang panig ng mundo. Kung hindi matibay at hindi tama yung pundasyon mo bilang isang mananampalataya, maapektuhan ka. Amen po ba? Amen? Pangatlo, trust the right measurement o trust the right principle. Magtiwala sa tamang prinsipyo. Yung prinsipyo na sinasabi ng Biblia. Yung prinsipyo ng Diyos, hindi yung prinsipyo ng tao. Dapat pagtiwalaan natin yung prinsipyo na meron ang ating pong Panginoon. Pagtiwalaan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo ang problema po natin, kaya madali tayong masira, madali tayong madaya, madali tayong tumalikod sa ating pong pananampalataya at mabilis tayong mag-compromise kung ano ang katotohanan. Kasi iba yung prinsipyo ng ating pong pinangahawakan. Yung prinsipyo natin ay nakabase kung ano ang gusto ng mundo at kung anong gusto ng mas marami, kung anong sinasabi ng tao. Dapat ang prinsipyo natin ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos.
Because time will come. Only the Word of God has the final authority. Amen? So if the Word of God has the final authority, so what kind of principle ang iyong panghawakan na sa tingin mo pag ito'y pinanghawakan mo, sigurado na hindi kanya ipapahamak? Salita ng Diyos. Yung prinsipyo na nagmumula sa ating pong Panginoon. Kasi hindi lahat ng tao nakilala nila ang Diyos at binibigkas nila ang pangalan ng ating pong Panginoon ay maliligtas at makakapasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Tingnan niyo po, pag ang tao ay maling measurement of principle ang kanilang isinasapamuhay. In Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Sabi ganon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Amen? I pray na lahat ng nandito, hindi lamang binibigkas natin, sinasabi natin, Lord, Lord, Panginoong Isus, aming Diyos. Hindi lamang ito basta binibigkas natin. Hindi lamang ito bukang bibig natin, kundi talagang sinasampalatayan na natin. At tingnan niyo po sabi nga dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Sino lamang daw ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yaon bang nagsasabi ng Panginoon, Panginoon? Hindi. Sabi nga doon, only those who do the will of my Father in heaven. Yaon lamang gumagawa, tumatalima ng kalooban ng Diyos Ama sa kanilang mga buhay. At nawa, huwag tayo dumating doon sa isang sitwasyon na sinabi ni Jesus. In verse 23, sabi ganon, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Mahirap ito. Dumating yung panahon, kapos ka pala, inaasahan mo na makakapasok ka pero hindi ka nakapasok. Kasi walang nabago. Hindi mo sinunod at ginawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano ba ang kalooban ng Ama para hindi po tayo maligaw? Ano ba ang kalooban ng Ama? What is the will of the Father? Na kailangan po natin gawin para hindi tayo magaya sa mga taong ito na sinasabi ng ating pong Panginoon. John chapter 6 verse 40. Sabi ganon, for this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself will raise him up on the last day.
Ano raw ang kalooban ng Diyos? Para ikaw at ako hindi matulad sa mga tao ito na sinabi ni Jesus, I never knew you. Depart from me. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, kayong mapaggawa ng masama. Sabi ganon? Everyone who beholds the Son and believes in Him. Yaon lamang naniniwala at nananampalataya kanino? Kay Jesus. Pasalamat po tayo na tayo pinalaya ng Diyos mula sa maling paniniwala. Na binuksan ng Diyos ang ating mga kamalayan. Ipinaunawa ng Diyos sa pamamagitan ng ng kanyang mga salita. Na si Jesus lamang pala ang kailangan nating sampalatayanan at paglagakan ng ating pananampalataya. Amen? At sabi nila, if we behold in Him, if we believe in Him, anong mangyayari? Then you and me will have eternal life. Not by works, not by good works. Amen? Kundi, believe in Christ Jesus and you will be saved. Sumampalataya tayo kay Jesus. Alam niyo kapatid, pag si Jesus yung kaligtasan natin, si Jesus yung Savior natin, si Jesus yung pundasyon natin, ano? Maniwala kayo mga minamarong kapatid, yung buhay mo, hindi lamang basta nakatungtong sa bato, kundi ang buhay mo ay talagang nakasalig kay Kristo. Amen? Bilang pagtatapos, kung nais natin na magtayo ng buhay na hindi matitinan, kailangan natin na magtayo ng bahay natin o ng buhay natin na meron pong karunungan. Maging matalino po tayo. Maging matalino po tayo sa pagtatayo ng ating pong buhay bilang isang mananampalataya. At ano magiging pundasyon natin? Ang salita ng Diyos. Ang ating pong Panginoon na matuto po tayong pumili ng tamang landasin na ating pong tatahakin. Na hindi tayo basta-basta makikinig ng mga katuruan, kundi sinasaliksik natin ang bawat napapakinggan natin. At ito'y binabase natin sa salita ng ating pong Panginoon. Umiwas po tayo sa mga bulaang nagtuturo at sa mga bulaang propeta. Alam niyo mga kapatid, kahit na anong mangyari sa ating kapaligiran, pag alam natin ang katotohanan, alam natin ang tama, hindi tayo maliligaw, hindi tayo masisira, at hindi tayo mawawasan. Amen? Praise God. Tayo po tumayo at tayo po manalangin. Dahil maya-maya po ay tayo lalako sa ating bunga communion service sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, tayo po ay lumapit sa Diyos. Itaas po natin ang ating kamay. Hallelujah. Sa ating pong paglapit sa Diyos, muli, lumapit po tayo na merong kapakumbabaan. Lumapit po tayo na nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya. Na inaamin natin na kung tayo nga ay hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kung tayo ay hiwalay sa Kanya, ang buhay natin ay walang magandang kinabukasan. Ang buhay natin ay mapapariwara kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Magiging marupok tayo, magiging mahina tayo kung tayo ay hiwalay sa ating pong Panginoong Hesus. Aming Diyos na
makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat dahil muli, Panginoon, ikaw ay nag-usap sa bawat isa po sa amin. At Lord, salamat po dahil muli pinaunawa mo po sa amin na kami ay mga tinawag at pinili mo na matibay, matatag. Pero Panginoon, yung tatag na meron kami, yung tibay na meron kami, ay hindi dahil kami ay matalino, hindi dahil kami ay madiskarte, hindi dahil kami ay maraming alam, hindi dahil meron kaming posisyon, marami kaming kaibigan, marami kaming kayamanan, kundi ang katotohanan kaya kami matibay at matatag dahil ang aming pong buhay ay nakatayo sa isang matibay na bato. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Ang aming pong buhay ay matibay at matatag dahil hindi lamang namin pinakikinggan ang iyong mga salita kundi aming isinasagawa. Dahil ang salita mo, Panginoon, ang totoo. Ang salita mo ang aming panghahawakan. Ama, sa oras na ito, Diyos, tunay nga hindi maiwasan maraming mga mangyayari sa buhay namin. Mga bagay-bagay na hindi inasahan. May mga pagsubok, may mga problema na darating. May mga trials, persecution na mangyayari sa aming pong mga buhay. Pero Panginoon, hindi kami mag-aalala. Hindi kami matatakot. Dahil meron kaming salita mo na aming panghahawakan. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil muli ipinaunawa mo sa amin na kailangan naming matutong pumili ng tamang landasin na aming pong lalakaran. Yung daan na walang iba kundi ikaw, Jesus. Na walang ibang tinig kaming pakikinggan kundi ang tinig mo, Panginoon. Dahil ang tinig mo ang siyang magdadala sa amin sa isang buhay na matagumpay. Ang tinig mo ang siyang magdadala sa amin sa isang buhay na kaaya-aya at buhay na ganap. At sa oras din ito po, Panginoon, maraming salamat dahil tinuruan mo kami na patuloy na panghawakan ang mga tamang prinsipyo, walang iba kundi ang iyong salita. Na tunay nga, Panginoon, heaven and earth will pass away, but your words will remain forever. Salamat po, Panginoon. Ang pangako ng tao ay nagbabago. Ngunit ang salita mo at pangako mo mananatili magpakailan pa man. Hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito ang iyong mga anak. Wala silang ibang panghahawakan kundi ang salita mo. Wala silang isa sa pamuhay kundi mga salita mo, Panginoon. Dahil walang isa mang tao o individual na nakinig at nagsagawa ng salita ng Diyos ng kanyang buhay ay napahanga. Bagkus ang kanyang buhay ay naging matagumpay, ang kanyang buhay, Panginoon, ay naging maayos. Ama, sa oras na ito, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak at patuloy na sila iyong ingatan at maranasan ang iyong kabutihan at katapatan sa kanilang mga buhay. Ama, sa oras din ito po, Panginoon, ayon sa iyong mga salita, ikaw, Jesus, ang aming dakilang manggagamot na sa pamamagitan ng iyong mga latay at sugat na tinamo doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng lunas. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, aking itinataas
ang bawat isang merong karamdaman sa kanilang mga pisikal na pangatawan. Anumang parte ng kanilang katawan, Panginoon, na may problema, Panginoon, iuunat mo ang iyong mapaghimalang mga kamay at mula ulo hanggang talampakan ay igawad mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. In the name of Jesus, I command every sickness and diseases to go. You are powerless in the name of Jesus. I speak and I declare healing right now in Jesus' name. At sa oras dito po, Panginoon, sabi mo sa iyong salita that you are our Jehovah Jireh, our provider. That you are our El Shaddai, the God who is more than enough. Na lahat ng bagay sa mundo ito ay pag-aari mo. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. In the name of Jesus, Espiritu ng pagkakabaon sa utan. In the name of Jesus, we come against it, O God. And Lord, we release the spirit of abundance, O God, in their life. Lord, I release prosperity upon their life, O God. In the name of Jesus, I release your provision, Lord, sa kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Na walang isa mang mga anak mo, Panginoon, ang magkukulang, magugutom, mahihirapan, O God, mababaon sa utang. In the name of Jesus, we release, O God, your provision, Lord, to your people. In the name of Jesus. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na pakaingatan mo ang iyong mga anak. Lord, proteksyonan mo sila sa anumang mga mapanirang gawa ng kaaway. Oh Lord, proteksyonan mo sila sa mga bulaang propeta. Lord, proteksyonan mo sila sa mga nag-aastang mga tupa, pero sila pala ay mababangis na mga asong gubat. Ama, sa pangalan ni Jesus, aking dinideklara ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak. I release your divine covering and protection, O God, sa bawat isa, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka, dakilain ka, Ma, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Yeah.